Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaallah, alamul jin wa syayatin. Tinatalakay pa rin natin yung mga pakikitungo ng mga jin sa mga tao, at ngayon specifically yung mga demonyo at ni Iblis mismo, yung kanyang pakikitungo sa mga tao, pati sa mga mananampalataya na rin. Yung nakaraan na talakay natin yung tungkol sa pagsapi ng jin sa tao, at yun din yung huli, yung merong karin ang bawat isa sa mga tao, Musliman o hindi Muslim. Kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron siyang karin. At si Satanas ay meron siyang mga kampon na parehong mga tao at mga demonyo. Merong, kumbaga, tagasunod si Satanas na mga jin, yun yung mga demonyo. Tapos meron din siyempre demonyo na tao na tumutupad sa kanyang pangunahing layunin na iligaw ang mga tao. Ngayon, itong kanyang mga tagasunod na ito ay hindi rin naman tinatrato ni Satanas ng maayos din na pagtrato. Kumbaga bandang huli, si Satanas ay manlilinlang sa kanila. Tatraidorin din sila ni Satanas. Na ang pagtatraidor na ito ay mangyayari sa anyo ng pagtanggi niya sa kanyang kinalaman sa ginawa ng mga tao o demonyo na ito sa kanyang mga binulong, kumbaga. Kasi katulad nga sa iba't ibang mga kasalanan, kahit sa batas ng tao, hindi porke inutusan ka lang ay mapapawalang sala ka o kaya bababa ang iyong kaso. Halimbawa, may pinatay ka. Tapos ikakatwiran mo sa korte, inutusan ka lang. Hindi ka mapapawalang sala dahil sa inutusan ka lang. So ganoon din ang mangyayari sa araw ng paghuhukom. At ito na nga yung sinasabi, kayduhu wa khudlanuhu li awliyaihi. Si Satanas, meron siyang mga pakana at meron siyang gagawin ng mga panlilinlang at pagtatraidor, pangiiwan sa kanyang mga awliya, sa kanyang mga kakampi. So sinasabi, yatawalla kathirun minan nasi asyaytanu. So si Satanas daw ay kinukuha niya ang marami sa mga tao bilang kanyang mga awliya. Bakit kailangan ni Satanas ng mga tao? Kasi marami sa mga pakana ni Satanas ay hindi basta-bastang magagawa ng mga demonyo. Kumbaga bubulungan lang niya yung mga tao, hindi. Halimbawa nga rito yung katulad yung aya na nabasa natin noong nakaraan, wastabsis man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alayhim bikhaylika wa rajilik. Linlangin mo sila ng dahan-dahan. Silang kaya mong linlangin na kabilang sa mga tao sa pamagitan ng iyong tinig. At ang tinig na ito ni Satanas, yung sautos syaitan na tinutukoy, ito na yung musika at iba't ibang mga walang saysay na pananalita pero tinatangkilik ng mga tao. Ang gagawa nito, tao rin. Kasi hindi naman natin maririnig ang boses ng demonyo o boses ng jin para mauhumaling tayo o magugustuhan natin ito. So yung ginagamit niya rito ay tao rin para maakit ang mga tao. Ngayon nga, sinasabi ni Allah na pinahintulutan na nga ni Allah na iligaw ni Iblis yung mga tao. Kaya sabi niya, salakayin mo sila sa pamagitan ng iyong mga sundalo na nakakabayo at mga sundalo na hindi nakakabayo. So, ibig sabihin si Allah, pinahintulutan na niya talaga si Satanas na magawa ang anumang gagawin niya na panliligaw sa mga tao. Pero syempre ito lahat ay nasa kapangyarihan ni Allah. Walang maililigaw si Satanas liban na lang sa karapat-dapat sa pagkaligaw.
Ngayon nga kapag tinalikuran na ni Satanas yung mga tao, matapos na sila ay kanyang magamit, yun nga, walakinnahu yakidu lahum wa yuriduhumul mawarid allati fiha halakuhum wa utbuhum. So matapos na gawing kakampi o kampon ni Satanas ang mga tao, iiwan niya ang mga ito at dudulutin niya na ang mga ito ay mapahamak. Dudulutin niya na ito ay mapahamak. Ibig sabihin, hindi mag-aako si Satanas ng pananagutan. Sasabihin niya kay Allah sa araw ng paghuhukom na siya ang may pananagutan, siya ang nagdulot na kung bakit ang tao ay nangalunya, nanggahasa o pumatay. Hindi niya sasabihin yun. Tatalikuran niya lahat ang mga tao at pawawalang sala niyang kanyang sarili. Lalong-lalo na sa kawalang pananampalataya na itinuro niya sa kanila. Wa itakhallaanhum wa yuslimuhum. Si Satanas daw, siya ay tatalikod sa kanila at magkakanulo sa kanila. Ididiin pa sila lalo ni Satanas. Wa yaqifu yashmitu bihim. At kapag nangyari na ito, matutuwa pa si Satanas. Tuwang-tuwa pa si Satanas na napahamak niya ang mga tao. Wayadhaku minhum, at pagtatawanan niya ang mga tao. Kaya bandang huli, yung mga taong makasalanan sa araw ng paghuhukom at doon nga sa kabilang buhay kahit sa impyerno. Like ko nababanggit, di ba? Kabilang sa kanila mga pagdurusahan, hindi lang physical na parusa, yung apoy. So kasama na rin dito yung psychological na torture na mararamdaman nila. Kalungkutan, pagsisisi, at syempre, kasama na ito, na sila ipinagtatawanan ni Satanas, na sila inailigaw ni Satanas. Di ba nakakainis lalo? Na napahamak ka, pinahamak ka ng isang tao, tapos yung tao na yon, nang napahamak ka, tawa pa ng tawa. Sabi pa niya, sinisisi mo siya, di ba? O pinahamak mo ko, sabi mo ganito, hindi pala. Tapos tawa ng tawa yung tao niya, gago ka pala, naniwala ka sa akin. Hindi na mas nakakainis. Parang dodoble tuloy ang nararamdaman mong pagsisisi. O ganyan si Satanas sa kabilang buhay. Tatawanan lang niya ang kanyang mga nailigaw. Kasi sentensyado na siya eh. Naghahanap na lang siya ng damay. Nanggagago na lang siya sa mga tao. So yun nga, faya'muruhum bil katli was sarikati was zina. Si Satanas, utusan niya mga tao na pumatay, magnakaw at mangalunya. Wa yadullu alayhim, at kumaga ginagabayan niya yung mga tao patungo sa mga ito. At syempre, kumaga pinapaganda ni Satanas sa mga tao yung ganitong masasamang mga gawain. Wa yadullu alayhim wa yufdihuhum. Pero maaring mangyari din pala yung yadullu alayhim, matapos niyang madulot na yung mga tao ay pumatay, magnakaw at makiapid, dudulutin din ni Satanas na dito pa lang sa mundo, maaring dudulutin niya na isisiwalat niya itong mga tao na ito sa kanilang mga ginawa. So dito pa lang sa mundo ay ipapakita na ni Satanas yung kanilang mga ginawa. O kung hindi man, kung halimbawa makakalusot sila dito sa mundo, sa araw ng paghukom, hindi sila makapagtago. At si Satanas, hindi sila ipagtatanggol. Sasaksi pa si Satanas laban sa kanila, na ginawa nga talaga nila itong pagpatay, pagnanakaw, pakikiapid at iba pang mga kasalanan. Fa'ala dhalika bil musyrikina fi ma'rakati Badar. Ginawa daw ito ni Satanas doon sa labanan sa Badar. So dito, yung tagpo na binabanggit dito, indama ja'ahum mutamattilan fi surati Suraka bin Malik. So nangyari daw ito nang dumating daw sa kanila si Satanas, pero nasa anyo ni Suraka bin Malik.
Naalala ninyo si Suraka? Sino siya? Si Suraka bin Malik. Yung humabol kina Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung hijrah. Pero yun nga, hindi niya nagawang mahabol si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumulubog yung paanong kanyang kabayo sa buhangin. Pero dinulot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumbaga sinadya niya na maabutan sila ni Suraka para lang makapagdakwa sa kanya. At sinabi sa kanya na balang araw, isusuot niya ang damit at pulseras ng emperador ng Persian Empire na nagkatotoo sa panahon ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Nang dumating na yung mga ganima mula sa Faris, pinatawag siya ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, nandun din yun sa Omar series. Pinatawag siya ni Omar, pinasuot sa kanya yung damit ni Kisra, pati yung pulseras, pero siyempre pinahubad din yun sa kanya ni Omar. Bilang, kumbaga, pagpapatutuo lang doon sa bishara o propesiya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, alhamdulillah. Pero, yun nga, sa kabila nito, si Suraka bin Malik kasi, nag-Muslim siya sa Fathu Makkah. So, ibig sabihin, itong panahon na ito ng Badar, maring hindi siya kasama ng Quraysh, wala talaga siya doon. Kaya ang anyo niya, ang ginaya ni Satanas. At nang dumating sa kanila itong si Satanas sa anyo ni Suraka, wawa'adahum bin nasri wal galb. Sabi ni Satanas, siguradong mananalo kayo laban sa mga Muslim. Sasabi niya, waqala la galiba lakum al-yawma. Waqala la galiba lakum al-yawma minan nas. Wa inni jarun lakum. Sasabi ni Suraka, walang sino man sa inyo, walang sino man sa mga taong makakatalo sa inyo sa araw na ito. At ako ay inyong tagatulong. Ngayon, dito sa konteksto nito, siyempre yung kaharap nila si Suraka. Pero maaring yung sinabi na yon ni Satanas sa pamagitan ng tinig o anyo ni Suraka ay nagdulot din na lumakas ang loob ng Quraysh. Kasi actually hindi lang ito yung pagkakataon na naiulat na si Satanas ay kumbaga nag-anyong tao na nagpakita sa Quraysh. Nangyari din ito ayon sa mga naiulat nung yung bago mag-hijrah, nung napagkasunduan ng Quraysh, nakukuha sila ng mga kabataan nila na marami at sabay-sabay nilang sasaksakin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para masyadong marami yung masisisi at hindi magkakaroon ng kaso. At walang kakayanan ang Banu Hashim na maghiganti kasi masyadong marami yung paghihigantihan nila. Naroon daw si Iblis na sumang-ayon sa plano ni Abu Jahal na gawin ang bagay na yun. Siyempre, gayon din, di ba, doon sa hadith ni Abu Huraira, yung tungkol sa Ayatul Kursi, nandun din si Satanas na nag-anyong tao. Nag-anyong tao rin si Satanas. So meron siyang kakayanan din na mag-anyong tao, si Satanas. At maaaring iba-iba yung kanyang layunin kapag ginagawa niya ang pag-aanyo na ito na bilang tao. Pero yun nga, فَلَمَّا رَأَى عَدُوَّ اللَّهِ الْمَلَائِكَةِ نَزَلَتْ لِنَصْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَّا هَارِبًا وَأَسْلَمَهُمْ. Pero yun nga, nang nakita raw ni Satanas, nasa anyo ni Suraka, ang mga anghel na bumaba doon sa Badar para tulungan ng mga Muslim, tumalikod daw ito patakas at pinagkanulo ang mga musyrikin sa Badar. Iniulat ni Hassan bin Thabit, dallahum bigururin thumma aslamahum. Si Satanas, iniligaw niya ang mga tao sa pamagitan ng pantasya na mananalo sila sa labanan na yun. Pero bigla siyang tumalikod. Innal khabitha liman walahu gararu.
Tunay na ang kanyang kasamaan, ang kasamaan ng pinakamasama na ito ng si Satanas ay nagliligaw sa sino man na magtuturing sa kanya bilang kanyang kakampi. Wakadhalika fa'ala birrahib alladhi qatala al-mar'a wa waladaha. So ito na yung kwento na naman ni Barsisa. So bagaman hindi nga ito hadith, so nabanggit ito dito ni Sheikh Omar al-Ashkar na ganito rin daw ang ginawa ni Satanas doon sa rahib na pinatay niya yung babae at ang anak nito. Hindi na binanggit dito na ito ay kwento ni Barsisa, pero siya ang tinutukoy dito. Kasi kilalang kwento ang kwento ni Barsisa na madalas na nababanggit ng mga scholar. Fa'innahu amarahu bizina. Inutusan daw ni Satanas si Barsisa na magzina. Thumma bikatliha. Pagkatapos ito, inutusan niya si Barsisa na patayin yung babae. Thumma dalla ahlaha alayhi. At pagkatapos nito, isinumbong ni Satanas si Barsisa doon sa mga kapatid ng babae sa pamagitan ng panaginip. Sabay-sabay silang nanaginip ng parehong panaginip at pumunta sila doon sa bahay ng kapatid nila. Hinukay ang isang bahagi dito, doon nga nakalibing yung kapatid nila at ang sanggol nito na pinatay ni Barsisa. Wakasyafa amrahu lahum, at isiniwalat ni Satanas sa kanila ang kanyang ginawa. Thumma amarahu bisujudi lahu. At bandang huli, nang pupugutan na ng ulo si Barsisa bilang parusa sa kanyang pagpatay, pinatawan siya ng parusang kamatayan, nagpakita sa kanya si Iblis at nagsabi na siya na lang ang makakatulong sa kanya. At ang kailangan lang niyang gawin ay magsujud kay Satanas. Falamma fa'ala farra anhu wa taraka. At nang nagsujud si Barsisa, tumakas na si Satanas at iniwan siya. At yun na nga, yun ang huli niyang ginawa. Ang magsujud kay Satanas bago siya pinatawan ng parusang kamatayan, waliyadu billah. At syempre sa araw ng paghuhukom, wa fi yawmil qiyamati yaqulu li awliyaihi ba'da dukulihi wa dukulihi min nar. At syempre sa araw ng paghuhukom o doon sa kabilang buhay, pagkatapos na pumasok si Satanas, at ang iba pang mga tao na papasok sa impyerno, sasabihin niya sa kanila, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Tunay na ako ay walang kinalaman sa anumang itinambal ninyo. Kumbaga, anumang ginawa ninyong pagtatambal na idinamay ninyo, ako. Kumbaga, yung mga tao, tuwinang sila ay nagtatambal kay Allah, si Satanas talagang itinatambal nila kay Allah. Pero sinasabi pa rin ni Satanas, hanggang sa dulo, hanggang sa araw ng paghuhukom, hanggang sa kabilang buhay, wala akong kinalaman sa pagtatambal ninyo sa akin kay Allah. Sentensyado na siya, napagtibay na siya ang nagdulot ng shirk. Pero bandang huli, itatanggi niya ito. Parang kriminal, di ba? Kriminal o na rapist. Si Celia Electrica na lang yung tatanggi pa yun na ginawa nga niya yung kanyang ginawa sa kabila ng mga matibay na patunay laban sa kanya. Mas matindi si Satanas. Si Allah ang nakakabatid ng lahat, pero sa kabila nun, pasisinungalingan niya ang kaalaman ni Allah at itatanggi niya, patuloy niyang itatanggi na siyang may kinalaman sa shirk na ginawa ng mga tao. Nga, fa'uradahum syarral mawarid thumma tabarra'a minhum kullul bara'a. Na siya ay nagdulot na makarating sila sa napakasamang lugar at dahil dito, o kumbaga sa kabila nito, pero sa kabila nito ay itinatanggi niya ang kanyang kinalaman sa kanila. So balikan natin yung dun sa yung sa Suratul Hashr, yung isang aya na tungkol sa pagtalikod ni Satanas sa kanyang mga tagasunod. Wala dito yun Pero magandang mabasa natin yung serye ng mga aya na yun. Wala yun dito sa libro.
So yung aya, kamathali shaytan id qala lil insani kfur. Katulad ni Satanas na magsasabi sa mga tao na huwag kayong manimpalataya kay Allah. Dito, kaya kamathali shaytani, so kanino ba inihahalin tulad si Satanas? Actually, yung aya na mga nauna rito ay tungkol doon sa mga tribo ng mga Hudyo, lalong-lalo na yung Banu Nadir, na hinimok nila ang mga kalaban ng mga Muslim laban sa mga Muslim. At yung mga Banu Nadir nga, pinalayas sila pagkatapos ng Uhud. Pagkatapos ng labanan sa Uhud, pinalayas sila ng Madina at nagpunta sila ng Khaybar. So itong mga Hudyo at syempre yung mga munafik, katulad sila ni Satanas na naghihimukan sa isa't isa laban sa mga Muslim. Pero kapag nangibabaw na ang mga Muslim sa kanila, sila ay tumatanggi at kumbaga naguhugas kamay. Sila ay naguhugas kamay. Kaya dito sa aya na ito, yung sinabi ni Allah, kamathali shaytan id qala lil insani kfur, katulad ni Satanas, itong mga Hudyo at ang mga munafik ay katulad ni Satanas na nagsasabi sa mga tao na huwag kayong manampalataya kay Allah. Falamma kafara qala inni bari'um mink. Pero nang sila ay nawalan ng pananampalataya kay Allah, sinasabi ni Satanas, wala akong kinalaman sa inyo. Wala akong kinalaman dyan. So parang yung tao nga, di ba, na nagpahamak sa'yo. Bawa sabi nung barkada mo, halikan mo nga, hinalikan mo nga, sinampal ka. Tapos sasabihin niya ngayon, wala akong kinalaman sa ginawa mo. So parang ganun si Satanas. Sasabihin niya, inni bari'um mink. Ako ay walang kinalaman sa iyo. Ako ay inosente sa ginawa mo. At sasabihin pa niya, inni akhafullaha rabbal alamin. Natatakot ako kay Allah. Tunay na ako ay natatakot kay Allah, ang Panginoon ng mga nilikha. At ito ang masama. Ito ang masama. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Kaya sa dulo, ang magiging wakas nilang dalawa, si Satanas at yung binulungan niya na sumunod naman sa bulong niya, silang dalawa ay parehong nasa impyerno at mananatili sila roon habang panahon. Wadhalika jazaa'ul zalimin, at ito ang gantimpala ng mga makasalanan. So walang may kakatwiran ng tao kay Allah na inutusan lang siya ni Satanas o binulungan lang siya ni Satanas. Hindi siya mapapawalang sala, hindi mababawasan ng kanyang kasalanan o hindi mababawasan yung kanyang sentensya. Ituturing pa rin yun na buong kasalanan na para bang siya mismo may kagustuhan nito. Kasi meron naman talaga siyang kagustuhan na gawin ng mga bagay na ito. Kasi ang pagpapaumanhin sa mga kasalanan ay mangyayari lamang kung ito ay nangyari dahil sa pagkalimot o dahil sa hindi sinasadya o dahil sa pinilit ang tao. Katulad doon palagi nating natatalakay sa fiqh, yung al-ilmu wa dhikru wal qasd. So dapat alam ng tao ang hukom, dapat naaalala ng tao ang hukom, at dapat sinasadya niya ito para maituring na siya nga ay nagkasala sa isang kasalanan o kaya nagkaroon ng pagkukulang sa pagsasakatuparan ng alinman sa mga hukom, sa mga ahkam ng Islam. Katulad din doon sa hadith, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alay. Si Allah ay nagpaumanhin na para sa aking ummah ng khata, pagkakamali, nisyan, pagkalimot, at anumang ipinilit sa kanila. Yung khata, di ba, nagkamali ka. Kumain ka na, akala mo maghrib na. Hindi pa pala. May nakialam nung relo mo in advance. In advance nung anak mo yung relo mo. Akala mo maghrib na. Inshallah, hindi po to lang fasting mo sa ganung kalagayan. Inshallah, hindi po to lang fasting mo sa ganung kalagayan. Khata. Nisyan, ganun din. Nisyan, ganun din. Fasting na lang yung natin, yung sample. Kasi pagdating sa sala kasi, mas mahigpit ang mga hukom sa sala.
Talagang ulitin mo yung yung sala mo. Mga nakapagsalita ka sa sala, hindi mo sinasadya, natawa ka, hindi mo sinasadya, battle ng sala. Mas maigpit sa sala. Kaya yung sample natin yung fasting. So nakalimot ka na fasting ka pala, kumain ka. So pareho lang. Ituloy mo lang yung fasting mo inshallah. Anyway, may dalil din naman. Dahil nga, man akala o syariba nasiyan, sino man daw ang makakain at makainom ng dahil sa pagkalimot, falyutimma sawmahu. Kompletuhin niyang kanyang pag-aayuno, fa innallaha at amahu wasaka. Dahil tunay na si Allah ang nagpakain at nagpainom sa kanya sa pagkalimot. So kanina pagkakamali, tapos pagkalimot, pinaumanihan ni Allah. Yung mastukriyo alay, yung napilitan, sa fasting, kung mapipilitan ka na i-break ang iyong fasting, actually sa ganung pagkakataon, sira talaga ang fasting mo. Pero ang mawawala sa iyo, yung dhimma, yung pananagutan, yung kasalanan. Wala kang kasalanan kung puputulin mo ang iyong fasting. Halimbawa, kasi meron kang kailangang iligtas, merong nalulunod, kailangan mo ng lakas para makalangoy ng maayos, kaya brinik mo muna yung fasting mo, pwede. Merong jihad, dumating bigla yung kalaban, araw ng Ramadan, pinutol niyo yung fasting niyo para malakas kayo, pwede. Pinahintulutan. Pero putol na yung fasting doon. Kasi yung primary na kahulugan ng hadith na yon, yung kawalan ng kasalanan. Pero hindi ibig sabihin na nananatili ka sa hukom ng pagpapatuloy sa isang gawain. Walang walang isang interpretasyon lang pagdating sa mga bagay na ito. Depende ito sa kung ano yung mga napagtibay sa mga ahkam sa Islam. Kaya nga yung fiqh, tinawag siyang fiqh kasi pag-unawa. Inuunawa natin ang mga batayan para mailapat natin sa tamang pagsasabuhay ng mga ahkam. Alhamdulillah. So nga Satanas, sa araw na paghuhukom, walang sino man ang makakapangatwiran. Sasabihin niya na niloko lang siya ni Satanas o binulugan lang siya ni Satanas. Walang makakapangatwiran ng anuman. Pareho silang nasa impyerno kapag sinunod niya si Satanas. Waliyadu billah. So ito yung gagawin ni Satanas. At tunay na ang pangako ni Allah ay totoo, pero ang pangako ni Satanas ay puro panlilin lang. Sa susunod, matatalakay pa natin inshallah yung iba pang mga paraan kung paanong nililin lang ni Satanas ang mga tao nang sa gayon meron tayong idea sa mga bagay na ito inshallah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.